lahat, ako na pala si Ate Sarah at welcome sa ating bagong series na tinatawag na Mga Pintuan. Masaya kami na makasama kayo sa buong series na matutunan natin ang tungkol sa pagpili at kung paano makaka-epekto ang pagpili natin sa ating mga buhay. Ang mga pintuan na makikita ninyo sa series ay magrepresenta sa ating pagpili. Ilan sa mga pagpili na iyon ay patungo sa maling pagpili, habang ang iba naman ay patungo sa tamang pagpili. Pwede mo bang piliin na tumayo at kumanta para kay Jesus? Kaya tayo na tumayo, sumayaw at kumanta para sa Diyos. No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. I was lost and afraid till you found me. You lifted me up and gave me strength. Anywhere that I go, you go with me. Oh, Lord, you give me the courage to live each day. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. Your word will light my way, your word will help me to stand. I know I'm safe with you, I know I'm held in your hands. Your word will light my way, your word will help me to stand. I know I'm safe with you, I know I'm held in your hands. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Napakagaling ninyo sa pagpiling purihin ng Diyos. Ngayon naman, panoorin natin ang kwento sa Biblia na matutunan natin kung paano ba tayo mag-decision na gawin ang tamang pagpili. Tara, panoorin natin! Istorya sa Biblia. Lumakad si Pedro sa tubig. Siya si Pedro. Hello. Oh? Si Pedro ay isang mangingisda na tinawag ni Jesus. Hey! Nakita ni Pedro ang lahat ng ginagawa mga himala ni Jesus. Wow! At narinig niya rin ang lahat ng kanyang turo. Sumusunod kay Jesus ang lahat ng maraming tao
kahit saan siya magpunta. Isang araw, matapos gumawa si Jesus ng isang dakilang himala, pinadala niya ang kanyang mga alagad sa isang bangka sa kabila ng lawa habang siya ay mananatili at upang pauwiin ang mga tao. Uwi na tayo. Bye, Jesus! At pagkatapos pauwiin, si Jesus ay umakyat sa bundok ng mag-isa upang manalangin. Samantala, ang kanyang mga alagad ay nasa problema, malayo sa lupain dahil sa malakas na hangin at sila ay nakikipaglaban sa malakas na alon. Mga 3:00 ng madaling araw, lumapit sa kanila si Jesus na naglalakad sa tubig. Habang kanyang mga alagad ay nakikita siya naglalakad sa tubig, nilabutan sila. Sa kanilang takot, sumigaw sila, "Isang multo!" Teka lang. Pero nagsalita sa kanila si Jesus ng isang beses, "Huwag kayong matakot." Ang sabi niya, "Lakasan niyo ang inyong loob. Narito ako." Tumawag si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad sa tubig." Sinabi ni Jesus, "Oo ba? Halika." Kaya bumaba si Pedro sa gilid ng kanilang bangka Wow, ang galing! at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Pero nang nakita niya ang malakas na hangin at alon, siya ay takot at nagsimulang lumubog. Jesus! Tulong! "Iligtas mo ako, Panginoon!" ang sigaw niya. Agad naman siyang inabot at hinila ni Jesus. Sinabi ni Jesus, "Kay liit ng iyong pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan sa akin?" Nang sila ay umakyat na pabalik sa bangka, ang hangin ay huminto. At ang kanyang mga alagad ay sinamba siya at sinabi, "Ikaw nga po ang anak ng Diyos." Napakagandang kwento yun. Tinutulungan tayong matutunan ang tungkol sa tamang pagpili at kung gaano kahalaga ang bawat pagpili natin sa ating mga buhay. Sinabi ng Biblia sa atin na kung magtitiwala tayo sa Diyos, ipapakita niya kung anong tamang pintuan ang makakatulong sa atin para mas maunawaan pa ninyo. Kantahin natin ang ating Bible verse na mula sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Tara, kantahin natin lahat! Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. He will show you which path to take. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. He will show you which path to take. Proverbs 3:5-6. Proverbs 3:5-6.
Napakagandang Bible verse song yun at na tinuturo sa atin na pwede natin hanapin sa Diyos ang sagot sa paggawa ng mga pagpili o decision. Minsan mahirap malaman kung tama ba ang pagpili na gagawin natin sa isang situation, pero sinabi ng Biblia sa atin na pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos palagi. Ngayon naman ay mapapanood natin ang tungkol sa batang may pagkakataon na pumili sa tama o sa maling pagpili. Tara, panoorin natin kung ano ang nangyari. Oh, hello sa inyo! Ako nga pala si Pastor Ruel. At welcome back sa ating serye na tinatawag na Mga Pintuan. Sa seryeng ito ay matututunan natin ang tungkol sa kapangyarihan at ang pagpili na ating ginagawa kada araw. Alam nyo ba, sa kada araw ay tayo ay pumipili ng mga desisyon na maaring malaki man or ilan ay hindi. Pero, mayroong kapangyarihan na pagpili na ginagawa natin. At sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa faith o pananampalataya. Alam ba ninyo kung ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ito yung isang bagay na nagtitiwala ka o tao man ito na hindi mo pa ito nakikita o nauunawaan. Halimbawa, kapag ikaw ay sumakay sa isang sasakyan o kaya naman sasakyan ng magulang mo o sa ibang tao, nagtitiwala ka na andar ito kahit hindi mo pa alam kung paano gumagana iyon. May nananampalataya kang gagana iyon. Kaya sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpili sa pintuan ng pananampalataya o pagpili ng pintuan na hindi paniniwala. Pero bago tayo magsimula, nais ko muna ang mag-perform sa inyo ng kaunting kanta na isinulat ko. At alam niyo ba, ipinagmamalaki ko to. Kaya naglaan talaga ako ng oras at nag-ensayo para mabuo lamang ang kanta na ito. Handa na kayo? Sige. Ako'y may pananampalataya. Okay, sige. Eto na. Meron akong pananampalataya. Sorry. Hindi ko talaga alam kung ano yung nangyari. Nagkaroon kasi na ako ng sipon. Basta, hindi ko din maintindihan yung boses ko eh. Hindi ata bagay sa lugar na to. Ano nga ba yung nangyari? Pero, hayaan nyo, panoorin na lang muna natin ang kwentong ipapakita ko sa inyo. Tapos, pagbalik natin, itatry ko uli, kaya panoorin nyo ito. You were right beside me every day, even when it feels like everything's going wrong. I can look up to you, God, and find my strength. Oh, your love has lifted me above the raging sea. And I just gotta say, your love makes me brave.
Mukhang alam ko na kung ano ang problema kanina. Hindi problema ang boses ko, pati na rin ang gitara. Ang problema ay ang mga bombilya sa itaas. Kaya, hindi ako makakanta ng maayos. Tulad na lamang ng kwento natin sa pinanood natin na video kanina. Tungkol sa isang babae na nahihirapang maniwala sa sarili niyang boses at sa talentong ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Pero, nang sa wakas ay nagtiwala na siya sa kanyang sarili, nagkaroon siya ng pananampalataya or faith na nagamit niya sa kanyang talento na binigay sa kanya ng Diyos. Sa kwento naman sa Biblia, nakita natin ng ibang uri ng pananampalataya. Nakita natin na si Jesus ay naglakad sa tubig, kausap ang kanyang disipulo, kaya naman itong si Pedro ay gusto niya din na maglakad. At sinabi niya na, pwede ba akong lumapit sa iyo? Sinabi naman ni Jesus, sige, tara, lumapit ka. At si Pedro ay nagtiwala at nanampalataya kay Jesus na makalakad din siya sa tubig. Dahil sinabi iyon ni Jesus, kaya naman humakbang siya at talagang nakalakad siya sa tubig. Pero nang tanggalin niya ang kanyang paningin kay Jesus, nakita niya ang napakalaking alon at malalakas na ihip ng hangin, ay bigla siya nagduda. At nang dahil dito ay nagsimula na siyang lumubog at hinawakan siya ni Jesus at iniligtas. Alalahanin ninyo na kapag nanampalataya tayo ay nagtitiwala at naniniwala kay Jesus na kung sino siya at sa mga sinasabi niya na kahit anuman ang pagsubok o nagpapagulo sa ating buhay o sa mga bagay na hindi pa natin inaasahan, pero kung mananampalataya tayo kay Jesus sa pagmamahal niya at sa pananampalataya at magtitiwala tayo sa kanyang salita, iyon ay totoo. At makakaasa tayo na pagpapalain niya ang bawat isa sa atin. Nasa inyo na kung pipiliin mo ba ang pintuan na hindi ka naniniwala o pipiliin mo ba ang pintuan na nananampalataya ka at nagtitiwala ka sa bawat sinasabi ni Jesus at sa pagmamahal niya. At ang salita niya ay totoo na mula sa kanya. Kapag nagkaroon tayo ng pananampalataya at kapag yung pananampalataya na yon ay inilagay mo sa isang bagay, maaring hindi mo maunawaan yun. Tulad na lamang na pagpapalit ko ng light bulb. Napapaisip ako kung kakayanin ba ako ng mga kahon na to para mapalitan ang light bulb na nasa taas. Pero sa tingin ko, hindi ako kakayanin nito dahil masyadong mauga. Hindi ko naman isasangkalang ang buhay ko para lamang sa mga kahon na yun. Kaya naman, dinala ko ang hagdan na ito at tiyak na matibay. At dahil meron akong pananampalataya sa hagdan na ito, ay hindi ko na kailangan mag-alala na papalitan ko ang light bulb na ito. Oh. Ayan! Mas okay na kapag mas gagamitin natin ang bagong light bulb na ito. Hindi ko makakayang tumayo sa mga kahon na ito dahil alam kong hindi ako makakaya. Tandaan ninyo, marami pa kayong haharapin na pagpili sa buhay ninyo. Kahit sa paniniwala at pananampalataya kay Jesus. Kaya, binibigyan ko kayo ng lakas ng loob na ibigay ninyo ang buong pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus. Dahil hindi niya tayo iiwan at ang kanyang salita ay totoo kahit hindi man ninyo naunawaan. Magtiwala lamang tayo sa kanya. At iyon ang ibig sabihin ng pananampalataya. Wow! Sinulungan tayo ni Pastor Ruel kung paano maunawaan ang kahalagaan na gawin ang tamang pagpili. Saka napanood natin sa maikling video kung paano nakaka-epekto ang pagpili ng bata sa kanyang buhay. Katulad ng bata sa video, dapat natin alalahanin na piliin na maparangalan ang Diyos. Ngayon, oras na para mapanood si Pastor Ruel at ang mga makapit sa bagong game show. Kaya, humanda na kayo para makinig at matuto sa Tao Po!
Tao po! Ang Macbets ng bagong game show kasama ang inyong host na si Pastor Ruel! Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Tao Ko. Ang game show na ito ay tungkol sa mga pagpili. At sa araw na ito ay may dalawa tayong grupo ng Macbets na magtutunggalin para may pagkakataon na mapaglaro sa Tao Ko at mapagpili ng grand prize. Kaya naman, meron ang isang katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo? Tara na maglaro! Pero bago muna yan, kailangan natin ng mga manlalaro. Kaya naman, pumunta tayo sa Orange Team. At ito ay, ang magka-team na ito ay si Lito at si Isko. Kamusta kayong lahat? Hello po! Dahil sa magkapatid kayo, malamang ay maraming oras na kayong magkasama. Kaya naman, napag-usapan na ninyo kung paano kayo makakapaglaro bilang isang team. Napag-desisyonan namin na dapat ako ang sasagot ang lahat ng mga tanong at si Lito ang siyang bahala sa games. Dahil lahat ng klase ng games ay gusto ko! Oo! Alam ko na ang gagawin ninyo. Kung saan kayo magaling, ay doon kayo pipwesto. Tama po, nang sa gayon, walang hulaan na mangyayari at alam kung ano ang eksaktong mangyayari. Sige nga, tingnan natin kung talagang gagana ang inyong taktika. Tingnan natin kung may uuwi nyo ang grand prize. At dahil dyan, Mr. Announcer, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang magiging grand prize para sa araw na ito? Oo naman, Pastor Ruel, dahil ang ating manlalaro ay magtutunggali para sa kakaibang papremyo na pang out of this world at ito ang remote control rocket ship. Wow naman! Talagang pang out of this world ang ating prize. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa Yellow Team. At ang Yellow Team, kasama natin si Cora. Kamusta mga kaibigan? Okay, Cora. Ano sa tingin mo ang meron ka at ang iyong ka-teammate para mapanalunan ninyo ang grand prize sa araw na ito? Palagi po kami nag-practice ni Kyla. At ito nga po pala si Kyla. Hi po sa inyo lahat! Hello, Kyla! Anong nararamdaman mo ngayong araw na ito? Medyo natatakot po ako. Natatakot ka? Bakit naman? Kasi po, hindi ko po alam kung anong mangyayari. Naiintindihan kita dyan, Kyla. Pero alam mo ba yun? Ngayon din yung dahilan kung bakit masaya ang ating games. Dahil hindi mo talaga malalaman kung ano ang mangyayari. At dahil dyan, oras na para tayo ay maglaro ng tinatawag na ano yan? Sa bawat manlalaro ay pipiringan at tanging sa pamamagitan ng kanilang pandinig ay kailangan nilang mahulaan ng tama at ang unang team na makakahula ng 3 hayop ang siyang makakapaglaro sa Tao Po. Ang bawat team natin ay nakapiring at kailangan nilang mahulaan ang tama kung anong hayop ang lalabas doon sa screen. Pero hindi nila iyon makikita. Kaya naman, kailangan nilang pumili batay sa huni o ingay ng kanilang maririnig. Kaya kailangan nilang manampalataya o magtiwala sa kanilang mga tenga para maagawa sila ng tamang pagpili. Excuse me, Pastor Ruel? Sabi niyo po ay kailangan naming manampalataya sa aming mga tainga. Ano po bang ibig sabihin ng salitang manampalataya? Ang pananampalataya ay ang pagkakaalam at paniniwala sa isang bagay ay totoo kahit hindi natin ito nakikita. Parang kagaya po namin ngayon. Hindi namin nakikita yung hayop kasi nakapiring ang aming mga mata. Pero alam namin na totoong merong hayop doon. Tama ka dyan. Kaya naman, handa na ba kayong maglaro? Magaling! Kaya ito na ang una nating hayop. Orange Team! Manok! Tama! Manok! Magaling, Isko! At isang puntos para
aso yun? Ngayon naman, tingnan natin ang susunod nating hayop. Yellow team! Leon! Leon! Tama! Isa yung leon! Magaling! At Kyla, okay lang yan. Ikaw ay ligtas. Tingnan natin ang susunod nating hayop. Sigurado ako! Isa yung pizza! Ay! Lito! Pasensya ka na. Dahil dyan, mali. Okay, dito tayo sa yellow team. Gusto mo sumagot? Opo, gusto po namin. Ang sagot po namin ay bibe. Tama ka dyan! Isang bibe. Ngayon, ang score natin ay 2 puntos sa yellow team at 1 puntos naman sa orange team. Dito, tandaan mo, ako ang sasagot. Sige, sige. Gusto ko lang naman pindutin yung buzzer. Alam mo naman na gusto ko naman ang buzzer. Oo, alam ko. Tingnan na natin ang susunod nating hayop. Orange team! Dolphin! Tama ka! Isa yung dolphin. Magaling! Ngayon, ang score na natin ay 2 puntos sa yellow team at 2 puntos naman sa orange team. At patas na ang inyong score. Heto na ang ating huling hayop. Dito, tandaan mo. Hayaan mo ako ang sumagot. Orange team! Elepante! Tama na! Isa yung elepante. Nanalo na ang orange team. Congratulations! At dahil kayo ang nanalo sa round na ito, ngayon, kayo ang makakapaglaro sa ating taupo. Pero sa pagkakataong ito, isa lang sa inyo ang maaaring haapirin at ang isa naman sa inyo ay ang tagapagbigay ng clue. Kapatid, gusto ko subukan na ako ang magbibigay ng mga clue. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya yan. Pero kaya ko yun. Ang kailangan lang naman ay manampalataya. Kalang sa akin. Okay, Lito. Kaya mo yan, ha? Kaya tara na! Maglaro na tayo ng taupo! Sa taupo, isa sa manlalaro ay may pagkakataon na makagawa ng isang malaking pagpipili. Sa likod ng isang pintuan ay ang grand prize! At sa likod naman ng isang pampintuan ay isang tambak na mabahong medyas ni Lito. Ano kaya ang pipiliin nila? Sa taupo natin ngayon ay tungkol sa pananampalataya. Sa ngayon ay hindi muna makakakita si Isko. Kaya kailangan niyang manampalataya kay Lito sa pagpili ng tamang pinto para sa kanya. Siguradong magiging mahirap po ito. Oo! Kaya nga, alam kong mahirap ang manampalataya sa isang bagay na hindi mo nakikita. Pero matututunan natin ngayon ang tungkol sa pananampalataya mula sa isang tao sa Biblia. Sino po? Natutunan natin ito kay Pedro. Naalala ni Pedro na kailangan niyang manampalataya kay Jesus para siya ay makalabas sa bangka at makalakad sa tubig papunta kay Jesus. Pero, hindi mo sino makalakad sa bukid. Oo, alam ko yun. At mismo ang dahilan kung bakit kailangan manampalataya ni Pedro na magagawa ni Jesus ang isang bagay na imposible. At si Pedro ka hindi pananampalataya mo? Siya ay nagkaroon ng pananampalataya. Pero nang nakita niya ang malaking bagyo sa paligid niya, ay natakot siya. Kaya naman, nagsimula siyang lumubog. At ngayon ay magkakaroon ka din ng isang pagpipilian na katulad ng pagpili ni Pedro. Ano po ang pipiliin ko? Titingin si Lito sa bawat likod ng pinto at siya ang magsasabi sa iyo kung aling pinto ang dapat mong piliin. Ngayon, Isko, kung handa ka na, ay ilalagay ko na ang piring sa iyong mga mata at maglalaro na tayo.
Okay po. Sige, ayan na. Okay na, Lito. Kaya, handa ka na ba? Ngayon, Lito, aling pinto ang gusto mong piliin? Ang unang pinto ba? O kaya naman, ang pipiliin mo ba ay ang ikalawang pinto? Okay dito. Handa ka na bang sabihin kay Isko kung alin pinto ang dapat niyang piliin? Okay, sige. Sabihin mo na. Sigurado ka mga kapatid, tandaan mo, gusto natin ng isang rocket ship at hindi ang medyas mo. Okay, sige. Ang ikalawang pinto. Okay, Isko. Iyan talaga ang sagot mo? Opo, sigurado na po ako. Ang pipiliin kong manampalataya sa aking kapatid. Kaya, ikalawang pinto, tao po! Tingnan natin kung ano ang nasa likod ng pangalawang pinto. Wow! Isko, congratulations, nagawa mo! Ang napili mo ay nanalo kayo ng spaceship! Wow, ang ganda! Tignan mo! Ako naman, hindi ko makita. Ayaw nga pala! Ayan! Nanalo kayo ng spaceship! Wow! Salamat sa'yo kapatid! Tandaan nyo na dapat lagi tayong manampalataya dahil maaaring bigyan tayo ng ibang tao. Pero hindi yun kailanman gagawin ni Jesus. At kahit hindi natin mahawakan siya, ay alam natin na siya ay totoo. At alam natin ang kanyang salita ay totoo. Kaya, ngayong linggo, gusto ko magkakaroon kayo ng pananampalataya kay Jesus. At hanggang dito na lang kami at inaasahan namin na kayo ay sasamahan pa rin hanggang sa susunod na linggo dito sa Tao Po! Ang pinaka-the best na game show sa Muppet! Ang galing naman! Natutunan ko ang tungkol sa pagpili sa game show yun. Ngayon, oras na rin upang mapanood si Lito sa may sariling version ng Tao Po! Ito ang Tao Po kasama si Lito. Kamusta kayong lahat? At welcome sa Litos! Ako yun! Version ng Tao Po. Kung saan may mga tanong ako at ibibigay ninyo ang mga sagot. Kapag nasagutan ninyo ang tanong ng tama, makakakuha kayo ng kakaibang premyo. Ito ang Tao Po Trophy Sticker! Yay! Okay, wag na tayong magsayang pa ng oras. Gawin na natin! Ang unang tanong ay practice na tanong lamang. No, ang paborito kong pagkain. Bibigyan ko kayo ng clue. Ito ay jelly beans. Piliin ang unang pinto kung sa tingin mo ay medyas. Piliin mo naman ang pangalawang pinto kung sa tingin mo ay ang paborito ko ay jelly beans. Sigurado ka? Pinipili mo ang pangalawang pintuan? Okay. Pagkabilang ko ng 3, sabihin ninyo, pangalawang pinto, Tao Po. At pagkatapos, kailangan ninyong kumatok. Nakuha nyo ba? Ready? 1, 2, 3. Pintuan, Tao Po. Tama kayo. Binabati ko kayo. Ngayon, subukan naman natin ang mga bagay na natutunan natin ngayong araw. Eto na! Ang unang tanong, ano ang pananampalataya?
Piliin ang unang pinto kung sa tingin mo ang pananampalataya ay isang uri ng Diyos. Piliin mo naman ang pangalawang pinto kung sa tingin mo ang pananampalataya ay paniniwala kay Jesus kahit na hindi natin siya nakikita. Sa tingin mo ba ang pangalawang pintuan? Sabihin nating lahat, pangalawang pinto, tao po. Yay! Ang pananampalataya ay ang paniniwala kay Jesus kahit hindi natin siya nakikita. Okay, para sa sunod na tanong, ito naman ay tungkol sa kwento sa Biblia. Ano ang sinabi ni Pedro nang mag-umpisa siyang lumubog? Piliin ang unang pinto kung sa tingin mo ang sinabi niya ay, "Kamusta mga isda?" Piliin mo naman ang pangalawang pinto kung sa tingin mo ang sinabi niya ay, "Iligtas mo ako, Panginoon." Oh, sa tingin mo pangalawang pintuan? Kung sigurado ka na, sabihin, pangalawang pintuan, tao po. 1, 2, 3. Pangalawang pinto, tao po. Alright! Sinabi ni Pedro, "Iligtas mo ako, Panginoon." At tinulungan siya ni Jesus na makaahon. Alright mga bata, ito na ang huling tanong. Kapag nasagutan mo ito ng tama, makakakuha ka ng premyong ito. Kung handa na kayo, maaari ko bang marinig ang tunog ng pusa? Meow! Meow! Ito na ang tanong. Kailan ipinakita ni Pedro na mayroon siyang pananampalataya? Piliin mo ang unang pinto kung sa tingin mo ng panahon na lumulubog siya sa tubig. Piliin mo naman ang pangalawang pinto kung sa tingin mo nung panahon na umalis siya sa bangka. Sa tingin mo ang unang pinto o pangalawang pinto? Okay, kung sa tingin mo ang pangalawang pinto, sabihin mo, pangalawang pinto, tao po. 1, 2, 3. Pangalawang pinto, tao po. Yay! Nagawa mo! Ngayon ay nanalo ka ng Tao Po Trophy Sticker! Ikaw ang Tao Po winner sa araw na ito. Kaya, naway samahan mo uli ako sa Tao Po! Sino yan? Ang nag-iisang game show ng Macbeth. Bye-bye, Pepperoni! Natutunan ninyo ang tungkol sa paggawa ng tamang pagpili ngayon buong isang linggo. Natutunan ko rin na pwede tayo humingi ng tulong sa Diyos palagi na gumawa ng tamang pagpili at makakatulong din ang Biblia. Kahit na nakakagawa din tayo ng mali pagpili, ang Diyos ay mahal ka pa rin. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Palagi ka pa rin niyang tutulungan na gumawa ng tamang pagpili o decision sa susunod. The best talaga siya at mahal ka niya at syempre kami rin. Makita ulit tayo sa susunod. Paalam!